Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan at ang ating programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At tayo po ay napapanood din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Kumusta na mga kapatid? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan ng bawat isa at patuloy pong lumalago sa ating ugnayan sa Panginoon. Now, pag-uusapan po natin ang tungkol sa panunumbalik sa ating Panginoon. Alam nyo, pag ating tinitingnan yung ating commitment sa ating paglilingkod, sa ating fellowship, sa ating ugnayan sa isa't isa, ang reality po ay dumadaan tayo sa iba't ibang estado ng ugnayan na yan. Kaya paminsan po may mga times na ang paglilingkod ay maginhawa, madali, walang challenge, walang problema. May mga times naman na habang naglilingkod ka, may mga problemang dumarating. Minsan, hindi lang sunod-sunod. Sabi nga ng iba, sabay-sabay pa. So, nangyayari po, pagka tayo po ay hindi nagpangalaga ng ating buhay espiritual, ang posibleng mangyari po up and down yung ating service. Ganun din sa relationship kung atin hong papansinin, may mga pagkakataon na maganda ho yung takbo ng relasyon sa isa't isa, di ho ba? Kaya yung paglilingkod, exciting. Meron nga akong nabasa na isang aklat tungkol dyan, napakaganda nung kanyang paliwanag. Sabi niya, yung pagsasama ng isang grupo, anumang grupo ho ito, whether ito po ay church, whether po ito ay isang group sa trabaho, or even in the community, maganda yung kanyang paliwanag. Ang sabi niya, meron kasi tayong tinatawag na forming stage. Forming. Yan po yung time na binubuo pa lang ang isang grupo. Ngayon, very typical po, pag nandiyan kayo sa forming stage, ay hindi nyo pa kilala yung isa't isa. Para bang nakita mo, medyo nangangapa ka sa kanya, siya rin naman, hindi kanya kilala. So, ibig sabihin, sa ganitong stage, napakahaba po ng ating pasensya. Totoo yan, pag hindi mo kilala, ba't mo nga naman aawayin, di ba? Wala pang history. Wala pa siyang nagawa laban sa iyo, wala ka pang nagawa laban sa kanya, at hindi pa nagko-cruise ang inyong landas sa negatibong paraan. So usually pagka ganyan, medyo anonymous pa at estranghero pa ang isa't isa. Dyan po sa puntong yan, medyo malawak po ang ating pangunawa at kadalasan po, hindi pa nagkakaroon ng tensyon. Okay? Kaya forming stage mataas ang expectation, very optimistic dahil iniisip natin, salamat, bago ko sa grupo na ito, excited pa ako na gawin yung kailangan kong gawin. So nandun po yung positive outlook, optimism, excitement, nandun po yung ating pagtutuon sa mga dapat gawin. Nare-realize mo, minsan pag nagpakilala, di ba? Ako si ganito, ito yung aking kakayahan, ako, ikaw naman, ako. Ayos na ayos yung grupo namin. May mahusay sa ganito, may mahusay sa ganyan. So, in other words, talagang very positive yung outlook dahil ang nakikita natin is the potential of the group. So, yan po yung tinatawag nating forming stage. Forming. Now, yung pangalawang stage po, ito na yung tinatawag na storming stage. Okay? Parang sa kasal, yung madalas kong madinig, yung sinasabi nila sa mag-asawa, na nasa honeymoon stage pa, di ba? Kumbaga, langung-langu pa sa pag-ibig at wala pa hong kaisipan tungkol sa mga conflict. So, dito po sa storming stage, dito na po nagsiset in yung reality. Nare-realize mo na,
ito pala problema rito. May mga talents nga, so very positive yung outlook mo, kaya lang na-realize mo, ay may ganito palang ugali si ganito. Hindi pala approachable si ganito. Nako, mahirap palang pakisamahan si ganito. Uy, ito palang isa, hindi mo basta-basta mapapakiusapan. So, kaya po nagiging storming stage dahil dyan po, naglalabas na tayo ng ating mga kakayahan, may working relationship na po tayo, kung sa church setting pa, may ministry na tayo together, at itong mga bagay na ito, itong mga pagsasamang ito, ay nagkikreate na po ng mga either tensions o kaya ay realizations. So doon na natin nakikita, naku, paano ako tatagal dito? Mahirap palang pakisamahan to. Parang minsan, naalala ko, meron po akong nakausap na ikakasal pa lang. Maganda ho yung tanong ng kasama kong pastor. Sabi niya, nag-away na ba kayo dati? Yan. So ako na may nag-oobserba. Bakit niya tinatanong? Kasi ang wisdom po dun sa kanyang tanong ganito. Kasi paminsan po, pagka walang away o yung hindi nyo pa naranasang magka-conflict, so talagang yung tingin nyo sa marriage is very unrealistic. Para bang bed of roses. Hindi ba? Marami na tayong narinig ng mga nangako sa isa't isa, vow sa isa't isa, at talagang hanggang kamatayan ng pagmamahalan. Pero pag tagal-tagal ho, parang gustong bawiin yung kanilang pinangako. Kasi pag nasaktan ka, iba na Di ba? Na parang nag-iiba yung perspective. We're not saying na dapat mag-iba. Kaya lang yun po ang reality na nakikita natin. Kaya sa storming stage, dyan na po. Sinubukan mong gumawa at nakita mo na merong reaction yung iba, kaya po siya tinawag na storming dahil naglalabasa na po yung kani-kanyang motibo, lumalabas na po ang mga hindi pagkakasundo, tampuhan, dominance ng isang partikular na kasama, may mga times po na lumalabas na rin yung kakaibang mga ugali, di ba? Yung pwede, hindi pwede, yan, storming. And then pagkatapos po niyan, at saka pa lang aabot sa tinatawag na norming. Ano ba yung norming? Aangat kasi ulit yun Yung norming po, nare-realize nyo na ganito pala siya. So in other words, natatanggap nyo na yung dapat tanggapin at nagkakaroon na kayo ng mga rules na itong taong to, masarap kasama to, basta wag mo lang gagawin to. Itong taong to, wag mo siyang bibiglain. Ito, bawal dito na halimbawa ay pag pinakiusapan mo, kinakailangan ganito mga sitwasyon o kondisyon para mapakiusapan mo ng tama. In other words, alam mo na kung paano yung himas sa bawat isa. So, norming. So, medyo maangat na ulit. Ngayon, usually, tumitigil na yung iba dyan. Yung iba nga, pagdating dun sa storming, nag-aayawan na Yan po yung point na parang ayoko na rito, ganito pala. No? Pero yung norming stage, yan po yung time na nakikita nyo na kung paanong matiwasay na magsama sa isa't isa or ano po yung mga bagay na dapat i-avoid para hindi magkaroon ng mga conflicts. And then, kung kayo po ay patuloy pang kikilos at magsusumikap, aabot kayo doon sa tinatawag na performing. Yan. At yan pong performing na yan, dyan na ho kayo talaga magkakaroon ng magandang benchmark sa paglilingkod kasi hindi na yung mga personal issues ang inyong tinitingnan. Ano na yung task? Magawa na natin to. How do we work together? The task becomes more important than personal issues. So, kaya ko po sinasabi yan dahil iba-iba ng dahilan kung bakit ang isang tao nanlamig sa pananampalataya. Some people, perhaps may mga problema silang pinagdaanan. Yung ibang tao, ang naging issue ay interpersonal relationship. Yung iba is a combination of many things. Yung iba mga expectations, etc., etc. Di ba? So, kaya kailangan po nating maunawaan na yung ating paglilingkod, yung ating commitment sa paglilingkod is a very good gauge or indicator kung kumusta yung ating commitment sa Panginoon. Sabi nga ng isang author, si Richard Blackaby, sa kanyang aklat na Unlimiting God, your struggle in loving God comes from, your struggle in obeying God, rather, comes from your struggle in loving God. Ulitin natin. Your struggle in obeying God comes from your struggle in loving God.
So kaya po tayo nahihirapan sa pagsunod sa kadahilanan po na nag-struggle tayo sa love relationship with God. Kung maayos yung love relationship na yon, then magkakaroon tayo ng maayos na paglilingkod. If you notice, maging sa ating makikita sa John chapter 15, no? If you abide in me, you will bear much fruit. So yung abiding is the key. Kailangan po ay manatili tayo dung lumalago sa ugnayan na yon at magkakaroon po ng desirable results, which is much fruit. So yun ang susi. So ngayon sa ating pag-aaral, gusto nating i-consider itong Romans chapter 12. No? Kasi ito pong Romans chapter 12, ito po yung transition from doctrinal to practical. Alam nyo, napakahalaga nung relationship ng dalawa, no? Yung doctrine and duty. Kasi paminsan, para bang ang Christianity ay nare-reduce na lamang natin into a set of doctrines na para bang yung spirituality ay nasusukat na lamang ng intellect. Hindi po natin sinasantabi yan, mahalaga yan, kailangan yan. Pero ibig hubang sabihin na bukod tangi yung mga matatalino lang ang masasabi nating spiritual. Abay, may mga pagkakataon ngang hindi. In fact, noong time ni Jesus, yung mga experts of the law, mga Pharisees, sila po'y sobrang maalam, pero alam po natin na pagdating sa praktikal, dun sila nagkulang. Sabi nga ng Panginoon, sa halip na tulungan nyo yung nangangailangan, kayo pa yung naging pabigat. If you remember, yung pong Good Samaritan, di ba? Magandang ilustrasyon yun eh. Yung mga dumaan, yung po yung dapat may obligasyon na tulungan tong mga taong to. Sino po yung tumugon? Yung pang Samaritano na wala naman lang obligasyon, pero may puso siya na gawin yung dapat. So, sinasabi natin to para maging maliwanag sa atin na ang Christianity po is a relationship with God na kung saan hindi lang nababago yung ating isipan pagdating sa mga doktrina, ang binabago yung puso natin. Ang sabi nga ng Panginoon, ang Panginoon mismo nagsabi, sabi niya, by this, all men shall know that you are my disciples if you love one another. Sa ganitong paraan, malalaman ng tao na kayo nga ay aking disipulo kung minamahal nyo ang isa't isa. So, yun po ang isang mahalagang elemento dyan. So, dito sa Romans 12, pag ating binasa to, medyo kakaiba ho dahil yung mga pinagagawa rito ay malalaking hamon. Tumingin po tayo ng ilang mga passages dito kasi kung hahatiin nyo po kung ano-anong klaseng relationships ang nakapaloob sa Romans chapter 12, at least tatlo, no? Yung una po, definitely, is the relationship with God. Verse 1, ang sabi rito, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. I would say na ito po ay hindi lamang isang transition, but in many ways, it is also a prerequisite. Dahil yung mga susunod na parte ng aplikasyon, chapter 12 to the end of the book of Romans, hindi po natin magagawa ng tama kung wala po yung tunay na ugnayan sa Panginoon at kung hindi tayo lumalago sa ugnayan na yon, kagaya po ng panawagan itong talatang ito. Ang paglago ay mangyayari if we offer our bodies as a living sacrifice to God. Bakit? Ano pa yung mga sinasabi nating mahirap? Ito po. Ituloy natin, sabi niya sa verse 3, babasahin ko lang ilang piling talata mga kasunod. Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us. Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you're a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. If you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Napakaganda po nito kasi sinasabi niya hindi lamang maglingkod, anong antas ng paglilingkod. Yung kasi mabigat dun Anong antas ng paglilingkod? Kaya po mahalaga ito dahil kadalasan
Kaya nahihirapan tayong iangat yung level ng ating paglilingkod because we struggle to serve the people God commands us to serve. Di ba? Paminsan, pag naglilingkod tayo, niisip natin, ito bang paglilingkuran ko? Karapat-dapat ba to? Ito bang taong to? Dapat bang paglingkuran to? Paminsan gusto mo siyang paglingkuran, minsan ayaw mo, minsan masarap siyang paglingkuran, minsan hindi. Pero yung consistency ng ating paglilingkod should not come from that person. Yung consistency, the source of that consistency should be a consistent relationship with God. Kung maayos yung ugnayan sa Panginoon, magagampanan natin ng maayos itong ating tungkulin. Kaya nga later on, pag binasa, dito po sa dulo, matindi ito, lalo na, yung unang relationship is relationship with God. Pangalawa, relationship with other believers. Ano ba yung gagawin natin to help them grow? Yung pangatlo po is relationship with the world. Yung mga taong hindi natin kasundo, sinama na rito, particularly your enemies. Ang sabi niya, verse 17, never pay back evil with more evil. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Do all that you can to live in peace with everyone. Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge, I will pay them back, says the Lord. Instead, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Do not let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Kakaiba, no? Kasi nga, kung ating uunawain itong sinasabi nitong passage na ito, ang sinasabi niya sa atin, ang source, ang reason, bakit natin gagawin ang isang bagay ay ang Panginoon. Ito po, gusto ko linawin, Kahit ho ipaliwanag sa iyo ang isang talata o kabanata na kagaya ng Romans 12, which is very practical, hindi ho garantisado na pag naintindihan mo to, magagawa mo to. Kasi in the first place, kailangan balikan nyo yung verse 1 kung saan ginamit yung salitang therefore. Kasi po, yung therefore na yon is actually a marker. Ito yung ginawa ng Diyos sa'yo, therefore, ito yung marapat mong gawin. So, ilang beses pong binanggit yan sa Aklat ng Roma na sinasabi sa atin, kaya lang natin magagawa ang isang bagay, kaya tayo nasa ganitong kalagayan, kaya tayo nasa ganitong katayuan, not because we are informed, but because we have a relationship with God, and that relationship with God causes transformation. So sa madaling sabi ho, kahit basahin mo to, naintindihan mo, kung wala kang capacity to do this, hindi pa rin tayo makakasunod. Kakaiba eh. Imagine mo yung sinasabi dyan na, kaaway mo na nga, di ba? If they are hungry, feed them. Kasi oftentimes ang iniisip natin, hindi yan ang deserve ng aking kaaway. Usually po, we struggle with forgiveness. Ito lalo na, hindi lang forgiveness to. Going to the next level, itrato mo ng mainam, maganda, yung taong gumagawa ng masama sa'yo. So, kakaiba ho yun. Paano gagawin yun? Ang sinasabi niya sa atin ay, kaya tayo nahihirapan kasi gusto natin yung taong paggagawan natin ng kabutihan, siya naman po ay maging karapat-dapat sa ating gagawin. So if the person does not change, ayaw niyang humingi ng tawad sa mali niya, ayaw niyang humingi ng tawad sa mga offense na ginawa niya laban sa atin, ayaw niyang magbago, ginagawa natin siya ng kabutihan pero hindi siya nagbabago, ang sinasabi ng talata, continue to do it. Dahil ang source ng iyong ginagawa ay ang Panginoon. It's not about who He is, it's about who you are. It's not about what He is or she is, it's about what you are. You are a child of God. So doon po nag-emanate lahat ng ito. Kaya natin magagawa ito dahil tayo po'y anak ng Diyos. Kaya nga yung growing relationship with God enables us to do this. So kahit i-explain ng mga talatang kagaya nito, in the absence of a good relationship with God, hindi natin magagawa. Para kang sinabihan ng isang bagay na imposible. Sabi nga nila, suntok sa buwan. Bakit? Hindi mo magagawa. Kaya nga kailangan natin balikan, ano ba yung reason? Ano yung paraan para magawa ito? Kaya pag sinabi natin getting back, kaya yan po ang ating pinag-uusapan, paano ba tayo manunumbalik? Kasi yung iba
Okay, matagal na ako hindi naglilingkod. Sabi ng iba, gusto kong muling maglingkod. Pero pag hindi mo naayos yung relationship mo kay God, pagbalik mo sa paglilingkod, magbibilang ka lang ng ilang panahon. Ma-offend ka na naman, mawawala ka na naman, meron na namang issue na mag-a-arise. Bakit po? Kasi ibinalik mo yung sarili mo sa isang kalagayan ng paglilingkod na yung relationship sa Panginoon hindi pa naaayos. So again, if the relationship with God is not right, yung ating paglilingkod kahit ibalik natin, hindi pa rin magiging tama, magpapabalik-balik pa rin tayo sa isang bagay na hindi maayos sa kadahilanan nga na yung source ay hindi maayos yung ugnayan natin doon. Kaya paminsan yan na nagiging problema. No? May mga tao na ang kaisipan nila, pag sinabing manumbalik ka sa Diyos, ay bumalik ka sa paglilingkod. Well, in one sense, yes, tama yon. Pero sinasabi natin, kung hindi mo pa naaayos yung relasyon sa Diyos, bigla kang sumabak ulit sa paglilingkod, then you have a problem. Diyan ka ngayon magkakaproblema. Bakit? Kasi yung pagpupumilit mong bumalik sa paglilingkod na hindi mo inaayos yung source will put you in other words, inilalagay ka nito sa isang sitwasyon na kung saan subject ka na naman for offense at kung ano-ano pang mga bagay. Bakit? Kasi yun nga ang susi para sa kaayusan. Kaya kung napapansin nyo po na yung spiritual life ninyo, up and down, yung ministry ninyo, mamayang nandyan, mamayang wala, better ask the question, bakit? Anong dahilan? Anong nangyayari? Bakit mamayang nakapaglilingkod, mamayang hindi, mamayang okay naman, mamayang hindi, mamayang maayos, mamayang hindi? Bakit? Kailangan matrace natin. Pag nakita mo yung sarili mo na ang dinadahilan mo, kasi hindi pa siya nagbago, kasi siya kasi, o kasi siya kasi, ganun pa rin siya. Ayan, doon mo marirealize, you're basing your ministry on the worth of the person that you're serving. Ang totoo po, kung ang pagbabasihan, yung pagiging karapat-dapat niya, at tayo ang taga-estima kung karapat-dapat siya o hindi, may problema talaga. Bakit? Dapat ang Panginoon ang mag-iestima. We love as the Lord loves us. Hindi po yung tayo yung mag-generate ng natural love. We tap onto the source of love so that we can love others. Kaya kadalasan, yung pong ating struggle talaga sa paglilingkod ay indikasyon na meron tayong mas malaking problema. At yan po ay walang iba kundi ang ugnayan sa Diyos. Kaya kung inyong papansin, minsan natutuwa tayo pag nakita natin yung isang tao na, matagal nang hindi nagpapakita to, natisod to, o kaya nanlamig to, o kaya ay nagtampo ito, ngayon bumalik na siya, naglilingkod ulit. Alam nyo, kung hindi po magiging maayos yung ugnayan niya sa Panginoon, hindi naman sa pagiging judgmental, pero ang totoo po, most likely, nakaset up na naman for another failure. Bakit? Kasi po, hindi naman dinesign ang ministry para gawin natin using our natural strength. Kaya nga, apart from me, you can do nothing. We have to abide. We have to tap into that precious resource. Kung maayos yung relasyon na yon, then we will be able to fulfill our responsibilities. Kung hindi maayos yung relasyon na yon, then we will continue to struggle sa pagtupad natin sa ating mga responsibilities. Kaya mga kapatid, malaking hamon, napakalawak ng kaisipan na manumbalik sa Diyos. Kasi paminsan po ang inaakala natin ang panunumbalik sa Diyos ay panunumbalik sa gawain. Iba ho yun Kailangan unahin talaga nating manumbalik sa Diyos bago tayo manumbalik sa ating mga ministries. Dahil pag hindi maayos ang ugnayan natin sa Diyos, babalik at babalik yung mga hamon, mga problema, and most likely, we will have a cycle na paulit-ulit kung ano yung dapat na pagtagumpayan na, manunumbalik na naman. So, ayusin natin ang ugnayan sa Panginoon. Sabi nga, your struggle in obeying God comes from your struggle in loving God. So, focus on loving the Lord. Then, you will be ready to obey the Lord. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
gayon din sa Channel 185 sa GCTV. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Bansuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.